Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Habang hawak ang pinto, sabi ni Shen Yuan, may kailangang linawin. Sigurado akong hindi mo ako naintindihan kahapon. Sabi ni Counselor Lixiao, hindi naintindihan. Huwag mong sabihing wala kang ginawa sa ganunang lugar. Sabi ni Shen Yuan, wala talaga akong ginawa. Humarap sa kabila si Lixiao, hindi ako naniniwala. At ayokong marinig pa ang mga paliwanag mo. Umalis ka na. Bukas ang pinto at sabi ni Shen Yuan, yung kahapon, kaibigan ko noong bata pa. Nag-aya para sa business. Doon na malapit, bigla na lang sinabi na iba na raw ang venue, sa clubhouse na. Tapos sakto pang nakita nyo ni Limeng sinubukan kong ipaliwanag. Tumatawag ako buong araw, hindi mo sinagot. Pinagpawisan si Counselor Lixiao habang nakatingin sa kanya. Paano mo mapapatunayan na naghihintay ka lang? Kinuha ni Shen Yuan ang phone niya at ipinakita, tingnan mo. Heto ang chat namin. Una, restaurant ang pinadala niya tapos binago sa clubhouse. Pagdating ko sa Shuyonjian, pinapamadali ko pa siyang bumaba. Kung hindi ka pa rin naniniwala, pwede nating tingnan ang CCA. Nagulat si Lixiao sa nabasa. Bumaba ang tingin at mahina siyang nagbulong, mukhang totoo nga matibay ang rason at ebidensya. Agad itinago ni Shen Yuan ang phone para hindi makita ang ibang usapan. Counselor, paano naman ako pupunta sa ganunang lugar para mag-enjoy? Malaki ang hindi pagkakaintindi mo. Sa sandaling iyon, unti-unting tumaas ang affection ni Lixiao, 60, 61, 62 hanggang 70. Sabi ni Counselor Lixiao, Shen Yuan, pasensya na hindi ko inasahan na ganon pala. Naisip ni Shen Yuan, grebe. Hindi lang bumalik, tumaas pa mula 69 hanggang 72. Tinitigan niya ng seryoso si Lixiao at mumiti, okay lang. Ang mahalaga, malinaw na. Medyo nauuhaw lang ako, pwede ba akong pumasok para uminom ng tubig? Pinawisan si Lixiao, Shen Yuan, ikaw na naman. Pareho na namang diskarte. Mahinang bulong niya sa sarili, buhay pa sa alaala ko ang mga kalokohan mo noon. Sabi ni Shen Yuan, totoo, nauuhaw lang ako. Galing pa ako sa lunch, tuyong-tuyo lalamunan ko. Isang baso lang, alis na agad. Nagpakaamo pa siya, parang tuta. Talaga? Tanong ni Lixiao. Siyempre, sagot niya. Kung ganon sandali lang, sagot ni Lixiao, sabay bagsak ng pinto. Napakunot no si Shen Yuan, ha? 12 segundo ang lumipas, binuksan ni Lixiao ang pinto at iniabot ang bottled water. Heto, inumin mo. Naisip ni Shen Yuan, bakit parang tinatrato mo akong mandaragit? Wala nang tiwala. Ganun na ba talaga tingin mo sa akin? Umiti siyang alanganin. Muling binagsak ni Lixiao ang pinto, iniwan siyang pinagpapawisan sa labas. Sabi ng matandang ale sa tabi, mga kabataan, dapat matyaga, hindi pwedeng apurahin ang mainit na tofu. Umiling-iling siya matapos masaksihan ang eksena. Sagot ni Shen Yuan, auntie, kapag hindi ka kumilos agad, iba ang makikinabang. Una-unahan lang yan. Namula ang ale at naisip, mga kabataan ngayon, ang talas ng dila. Pero gwapo, matangkad, maganda ang katawan. Bihira ang ganitong lobo. Siguro sa susunod, pupunta ako kasama mga amiga ko sa club at mag-order ng male model. Ilang sandali pa, habang papasok na si Shen Yuan sa kanyang guwagon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Nagpadala ng mensahe si Counselor Lixiao, Shen Yuan, samahan mo akong lumabas ngayong weekend, naisip ni Shen Yuan, hindi na sayang ang pagpunta ko. Hindi lang naayos ang hindi pagkakaintindihan, tumaas pa ang affection niya, at gusto pa niyang mapalapit. Biglang tumunog ang Chinese phone niya. Si Sutsiwei ang tumatawag via video call. Shen, sabi niya, tapos na ang plumbing at electrical work. Kailan niyo gustong i-check? Sagot ni Shen Yuan, libre ako ngayon. Hintayin mo ako, pupunta ako dyan maya-maya. Isang oras makalipas naghihintay si Suksiwei sa labas at nakita si Shen Yuan. Matagal ka bang naghintay? Tanong ni Shen Yuan. Nagulat si Suksiwei at agad tumayo. Hindi naman, ngumiti si Shen Yuan, bakit parang kabado ka? Hindi naman kita kakainin. Pwede mo ba akong ipasok para tumingin? Tumango si Suksiwei, sure, immersion. Ipapakita ko sa inyo lahat, naisip ni Shen Yuan, kapag tungkol na sa trabaho niya, napakakumpiyansa niya. Yan ang tinatawag na profesionalismo. Hinangaan niya ang eleganteng hubog ng likod ni Suksiwei.
Sabi ni Suksiwei, tapos na ang waterproofing, plumbing, at underfloor heating. Ang susunod, pwede na kayong pumili ng tiles. Habang naglalakad sila sa labas, nagdagdag pa siya, nakaayos na rin ang courtyard design ayon sa request nyo. Sabi ni Shen Yuan, magaling. Basta ikaw ang nag-asikaso, panatag ako. Medyo gabi na. Hayaan mong ilibre kita ng dinner ngayong gabi. Umiling si Suksiwei, pasensya na, Immersion. Kailangan kong umuwi ngayon. Kumunot ang noo ni Shen Yuan, bakit? Mahinang sagot ni Suksiwei, kailangan kong magluto para kay mama at kay bunso. Biglang bumaling si Shen Yuan, bahagyang nabangga si Suksiwei. Gulat niyang sabi. Naisip ni Shen Yuan habang nadama ang katawan niya, grabe ang ganda talaga ng hubog niya. Namula si Suksiwei, pinagpapawisan, Shen kayo. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Heavy rain. Pasok na tayo agad, sabi ni Shen Yuan. Tumango si Suksiwei, Nabasa ng ulan ang kanyang manipis na puting blusa. Agad iniangat ni Shen Yuan ang braso para protektahan siya laban sa ulan. Nabahala si Suksiwei nang mapansin kung gaano kanipis ang blusa niya, kaya tinakpan niya ang sarili. Shen, huwag kayong tumingin. Sagot ni Shen Yuan, hindi ko naman sinasadya pero masyado talagang nakakaakit. Nanlamig si Suksiwei, saka bumahing. Agad siyang niyakap ni Shen Yuan mula sa likod, makakatulong to para hindi ka ginawin. Nagulat si Suksiwei. Lumingon siya at naisip, hindi pa ako naging ganito kalapit sa kahit anong lalaki, nanginginig buong katawan ko, gusto kong itulak siya pero malaking kliyente siya ng boss ko. Kapag nainsulto siya tinukso siya ni Shen Yuan, bakit ka nakatitig? Dahil ba gwapo ako? Namula si Suksiwei, iniisip Nagyayabang ba siya o nagbibiro lang? Ano bang isasagot ko? Wala pang nagturo sa akin paano humarap sa ganito. Ngumisi si Shen Yuan sa sarili, napaka-inosente kahit simpleng biro, hindi kayanin. Pero dahil namumula siya, ibig sabihin hindi niya tinatanggihan. May espasyo pa akong umatake, inisip niyang hilahin pa siya palapit, damhin ang buo niyang katawan na nakadikit. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan niyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi niyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon niyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.